Bilang paghahanda pa rin po Kong sa araw ng Lunes para po sa ating nakatakdang National Rally for Peace, marami na pong mga lugar ang nagpahayag na ng suspensyon ng klase at ang iba po ay pati mga opisina ng gobyerno. Sa latest, saan na ba yun? Inilabas na national. Meron ka ba copy doon? Ng Office of the Executive Secretary. Memorandum Circular Number 76. Ayan, opo. Ang sabi niya dito, in view of the numerous participants expected to travel to and within the cities of Manila and Pasay on 13 January 2025 for the National Rally for Peace of the Iglesia ni Cristo and to allow for the organized conduct of the event, work in government offices and classes at all levels in the cities of Manila and Pasay shall be suspended on 13 January 2025. However, those agencies whose functions involve the delivery of basic and health services, preparedness, response to disasters and calamities, and or the performance of other vital services shall continue their operations and render the necessary services. The suspension of work in private companies and offices is left to the discretion of their respective heads. This circular shall take effect immediately. Done in the city of Manila, Philippines, this 10th day of January 2025. Paano kung halimbawa nurse ka, Nelson? Opo. O kaya driver ka ng ambulance? Opo. Paano ipagpapatuloy ang tungkulin mo? Saan ka dadaan? Barado nga yung kalsada. Sa araw na yon. Siguro at least nakita mo Hindi, lang. vital service yun. Opo, mga rescue, emergency response team yun. Meron pa rin silang pasok. Oo nga, paano mo nga gagampanan ng tungkulin mo? Siguro kung nakatambay sila sa mga ospital tsaka sa ambulansya, at least may tutulong pa rin sa Oo nga, meron tumawag sa'yo ngayon. Meron po kanyang na-aksidente rito. May emergency, opo. Alam mo, nandiyan lang sa may kalapit barangay. Ang problema, ang kapal ng tao, paano mong paandarin yung ambulansya mo? Baka naman kung may mga vantage point, iba't ibang lugar na may naka-deploy na din. Ayun nga, baka pre-deployment kong, di ba? Mga vantage point nila. At least andun na sila. Tinatanong ko lang para malaman natin. Kasi nakalagay dyan sa memorandum na yan, except for vital service functions, mga sinasabi, ay kinakailangan gumalagi silang nandoon. Di ba? Kung kumadrona ka, kunwari, may nanganak, halimbawa, padadalhin sa, dadalhin sa ospital. Saan dadaan yung tricycle, halimbawa? Huwag kang dadaan doon sa walang dadaan. Hindi nga, doon nga sa Pasay at saka sa Maynila. Doon na sila. Kasi binasa mo, Pasay at saka Maynila. Pasay at Maynila lang ito. Tinatanong ko lang kung paano magiging, kung paano may sasagawa. Kung ang pag-uusapan ay yung in-exclude nila dun sa suspension ng trabaho. Sana lahat na. Opo. Di ba? Siguro kung bumbero ka. Opo. O may sunog dun sa may, dun sa may... Sa isang lugar sa Pasay, opo. Sa Malibay, sa Pasay. Paano patatakbuhin yung yung... Binigyan nyo kami malaking problema ko. Opo. Hindi, importante andun sila sa area kong. At sana sabihin na lang, kayo naman pong nandiyan sa serbisyong, maging vigilant po kayo. Ayan. At gumawa po tayo ng kaukulang paraan kung paano pa rin natin may sasagawa ang ating tungkulin. Ano na lang? Sige po. So yun, importante. Yung hindi na yung mandato, parang siguro, parang... maging vigilant na lamang po sila kung sila ay nasa ganung mga profesyon. Ayan. Ang iba namang lugar, sapagkat bukod po dyan sa Luneta Grandstand Kong, ay meron din pong iba't ibang site na isasagawa din po itong ating National Rally for Peace. Gaya po dyan sa bahagi ng Isabela, sa report na ating tinanggap ay nagpahayag na po sila ng suspension ng klase. Yung pasok po ng mga estudyante, dyan po sa Ilagan, Isabela, Universidad de Manila, San Pedro College, dyan po sa Davao, ang Ilocos Sur, ganun din po, Pagadian City International College,
Ateneo de Davao University, Davao Christian High School, Ricafi School dyan po sa Davao, at ang AMSAI sa Mindanao Cabantian Campus. Yan Sa po yung akin, ilan. magandang development yung mga ganyang announcement dyan. Opo. Kasi nga naman, sino yung magsusundo, sino yung maghahatid, yung mga ganon, para hindi maging inconvenient para sa kinaukulan. Opo. Di ba? Tama rin naman yung ganong klaseng response. Lalo na po yung estudyante ko, ha? Siguro Opo. pasalamatan din natin ang mga LGUs Ayun, opo. na nag-initiate ng mga ganyang mga patakaran na makatutulong talaga sapagkat para hindi may sakripisyo yung convenience ng ating mga kababayan na maaaring mapinsala nga o maapektuhan dahil nga sa malakihang pagkilos na yan. Opo. So baka ang binabanggit natin dito, kung baka ang akala concentration dito lamang sa Luneta, dun ho sa iba't ibang mga site. Alam ko marami po itong mga site na ito, ang mga kaukulang eskwelahan, lokal na pamahalaan, baka po mula ngayon hanggang linggo, meron na rin sigurong announcement. Lalo na po kung alam nila na yung kanilang mga campuses ay apektado po nung National Rally for Ang Peace. inaasahan ko sana ang pinaigting din sa mga Opo. anong tawag niyan? Mga memorandum yan? Anong tawag Opo, yan? circular. Sa mga circular yan. Sana Opo. maliwanag na yung ating kapulisan ay kanilang inistrakan din na bantayan yung mga ibang mga elemento na maaaring sumali na gagawa ng halimbawa ng paggalingas-ngas o maaaring maging bahagi ng Totoo. isang para ma-prevent yung mga yon, di ba? Yun ang mga serbisyong dapat na nandoon. Maging visible ang ating mga kapulisan kahit na siguro mangilan-gilan lang magsikalat sila doon para sa ganoon pag nakita naman ng mga elemento na gustong gumawa ng ibang bagay, medyo mag-iisip naman siya ng 3 hanggang 10 beses kung talagang gagawa gagawin ng niya. hindi maganda. Opo. Yun ang sana yun nakalagay sa o basic na yun na yung mga pulis Ako sa tingin ko SOP na po agad nila kong kasi may sana, deployment agad sila, sana. no? At yan ay malaking pasalamat. Ako kung, naman gagawin nila yan. ang ipakikiusap ko Kong at saka Nelson sa mga pulis, yung mga snatcher, pakiusapan nyo, huwag na sanang mambiktima sa araw na yan. Yun nga yung mga sinasabi ko, yung mangilan-ngilan na ganyan. May mga- O kaya, merong isang gusto lang alam mo yung mga agaw eksena, yung mga ganyan. Opo. Tsaka yung magagawa nga ng mga malilit na bagay, pero krimen yan. May mag-iislas. Pickpocket, Di ba? Nung hablot ng kwintas, mga ganyan. Alam naman po ng mga pulisan Kong yung dami ng mga tao. Opo, di ba? Wala silang kamalay-malay. Akala nila, di ba, yung nakikipagsiksikan, yun pala, sinasamantalang kinukuha na yung laman ng bulsa ng katabi nila. Kaya naman, merong mga, yung sinasabi nating nasa emergency response team na nakakalat din dyan. Opo. Baka sakaling may mawala ng malay, makakatulong sila. Ayan, opo. Mga first aider Kong. Yan, opo. Mga first responder. Alam ko na sa panig natin may mga ganyang nakakalat naman. Opo. Pero makakatulong din yung mga yon. Ay, opo. Yung ating mga kasama sa ScanCong, yung mga pinakaabalang kasama natin, simula hanggang matapos, malamang nakauwi na iba. Pero maiiwanan dyan. Kaya ang atin hong pagsaludo sa lahat ng mga miyembro ng Scan International Kong. Sila po, yung ating talaga namang walang halos kapaguran na tumutulong. Pati sa kalinisan pala Kong, yun ang atin din paalaala. Hanggat maaari siguro, pati balat ng candy, wag niyo po ikakalat sa karsada Kong. Dapat lang. Yan po yung ating mga paalala. Para nang sa ganun, pagkatapos ng rally, wag naman tayo mapintasan na sabing nagkalat tayo doon sa mga kinaroroon at kinaganapan po ng pagkilos. Diyan naman, ako naniniwala na hindi mangyayari yung magkakalat na yan sapagkat marami tayong mga events na nangyari sa nakaraan. Yung natatandaan ko, yung maramihang worldwide walk na yan. Ayan, opo, sa Luneta. Nakita naman nila yung pagiging Ross Boulevard, organisado. At saka wala man lang silang napansin na napinsala sa paligid o nag-iwan ng anumang kalat. Yan naman nating may pagmamalaki dyan. Pati nga ang, alam ko, narinig ba tinanggap din akong bili, pati mga halaman na mamaya, basira, di ba? Hanggat maaari, yung mga establishment dyan, may magagandang halaman, wag nilang mapisala yung mga naririyan po, Kong. Ito pa, bago pang advisory. Ayun pa yan? Wala naman ito kay Attorney Renato Bantug Jr. dyan. Attorney Renato Bantug. Kilala mo ba to? Sino si Attorney Bantug? Siya ang Secretary of the Senate.
Okay. Oo. 10 January 2025, advisory. Consistent with Memorandum Circular Number 76 issued by the Office of the President earlier today, suspending work in all government offices in the cities of Manila and Pasay on 13 January 2025 to allow for the organized conduct of the National Rally for Peace by the Iglesia ni Cristo, Senate President Francis Chis Escudero has instructed that work in the Senate shall be suspended on Monday, 13 January. Personnel of the Office of the Sergeant at Arms and the Maintenance and General Services Bureau who are on the shifting schedule are not covered by the work suspension. Plenary sessions will resume on Tuesday, 14 January and will be called to order at 3 p.m. Ayan. Ayun. Sa Kamara kong, wala ba kayong advisory? Wala kayong narinig na kung kasi di ba parang parang resume na po ng hearing yan ng Congress ng Kamara sa 13? Resumption. Resumption po. Wala pa ako nakikita sa thread eh. O baka hindi ko lang nabasa. Baka naman... Baka pati sa thread, tinanggal din nga, hindi naman. Pwede. Baka mga luma na yung nababasa. Baka kala yung thread Kaya eh. pala Pwede. Gano'n. Hindi kasi, di ba kasi, pagka nag-open po ang Hindi, lower mga house. staff namin, makikita nila eh. Opo. Kasi yung mga staff namin, vigilant din sila sa ganyan. Kaya nalalaman ko eh. Wala naman opo. silang sinasabi sa akin. Pero di ba dapat kung hindi mag-o-open ng Senate, dapat kasabay nyo ang lower house, hindi ho ba? Usually, dapat magkasabay kayo? Hindi, malay naman nila kung hindi apektado yung House of Representatives. Sabihin, pwede mag-resume ang lower house kahit hindi nag-resume ang Senate? Oo, ang resumption ay nandun. Pero yung actual na presence nila, ayaw nila dahil nga maapektuhan sila. Di okay lang. So ganon. Hindi pala ito kagaya ng resumption na parang, di ba, panibago. Gaya ng tawag doon, di ba? Hindi naman na ibig sabihin walang session. Ibig day of session yun. Kaya lang na naimungkahi nila na sasama sila doon sa ganung patakaran. Opo. Obviously kasi maaaring madamay nga yung convenience ng kanilang mga staff. Di ba? Opo. So marami rin naman ang staff yung Senado dyan. O, yung mga sasakyan nila dadami lalong makakarami pa sa mga sasakyan magsisiparada ron. Opo. Tsaka nasa ilalim sila kasi ng Pasay government. Ayun na nga, Pasay. Kasama sa suspending opisina. Ito namang sa House, Quezon City, wala namang suspension. Baka yun ang dahilan. Dito naman sa Supreme Court, ayan, dahil Padre Paura lang yan. Nasa Maynila din ito. Ganon din. Ganon din po. In view of the declaration of the Office of the President, suspending work in the government offices and classes for the National Rally for Peace ay suspendido din ang pasok sa Supreme Court. Lahat ng kanilang employees, maliban sa skeleton workforce, shall be maintained in the docket receiving section of the Judicial Records Office and Cash Collection and Disbursement Division of the Financial Management and Budget Office. Ayan. So kung may mga magpapile, pwede pala. Problema kung... So doon sa Senado, yun ano sinabi doon sa docket section nila, yung sa bill index nila, walang tao? Wala din po siguro kung. Kasi baka rin merong mag-file ng mga Senate bill, di ba? Wala po, sarado po. Yung tagalinis lang ang pinapapasok sa Senado. Tagalinis ng aircon. Mamaya siguro ko, at saka may nakita ako nagpadala din po ng mga pictures sa atin ko marami na palang mga local government units ngayon ang nagpahayag ng kanila pong pagsuporta rin yung pakikiisa nila sa gagawin pong peace rally, national peace rally sa iba't ibang mga lugar. Pero dapat liwanagin natin dyan na ito ay walang kinalaman ng politika rito. Hindi political rally ito. Baka mamaya, hindi naman natin sinasabi na baka samantalahin nila sapagkat malaking rally ito. Baka akala nila kung nandun sila ay, ayun na nga, parang additional points sa kanila sapagkat alam mo, election year ito. Baka maging pokey points daw nila, no? Sana wag yun ang maging unang kadahilanan kaya sila nandun. Opo. Yung magpakitang gilas. Wag na yung ganon. Siguro wag na lang silang kung pumunta man sila halimbawa, kakaway nila siguro. Huwag nang magpakilalay sila si ganito at saka si ganon siguro. Opo. Kasi mga ordinaryong damit lang ang gagamitin. Opo. Ang iba naman kasi talagang, kumbaga, ang pahayag nila na pakikiisa sapagkat talagang ang panahon ay magkaroon talaga dapat ng kapayapaan
gaya din po ng national rallying ito. Oo nga, pero ang sinasabi ko, kasi nga, ang nagiging problema doon, kung paano mo i-isolate yung kanyang pagiging politiko. Tama kayo. Kasi ipinagpauna natin, ito po ay walang politika rito. Ngayon, kung halimbawa yung liga ng mga barangay ay dumating doon, para baka mahaluan ng politika yung kanilang, bagamat ang intensyon nila ay hindi, kundi pakikipagkaisa lang. Hindi mo mayaalis na maring may mag-isip pa din. Uy, ano ka lang dyan. Yung mga ganun ba? Ganon, opo. Ang totoo nga kung may nabalitaan ako, iba, may kani-kanya din delegasyon. May mga nag-rent din po ng bus, mga sasakyan galing sa probinsya. At sapagkat narinig nila, open naman ito sa lahat, ay magpapadala po ng delegasyon. Pero maliwanag po na walang halong politika. Yun, pag sinabing walang halong politika, kahit politiko kayo, basta dyan lang po kayo. Cool lang kayo, gano'n. At dapat malinaw din sa kanila ang layunin po. Baka mamaya merong winawagayway na bandera na kami po ay nasa liga ng mga barangay ng San Pablo, Laguna. Mga ganun. Wala pong, dapat walang ganun, di ba? Kasi makikita mo na yung politika pag meron ng mga winawagayway na mga kung ano mang bandera dyan. O kaya pangalan ng politiko, no? Halimbawa, winawagay yung ganyan. Kung ako po, kumakandidato ng ganito, winawagay niya. Nelson Lubao, Jenso Barjaga, iboto sa ganito, sa ganyan. Wala pong ganon. Walang ganon. Iwasan natin yung mga ganon na maaaring mapuna tayo na kaya lang tayo dumaluron ay para sa ating pansarili. Ang sinasabi natin sa rallying ito, tayo'y nandyan, hindi para sa atin. Kundi sa pangbuong interes ng ating bansa. Para sa kapayapaan ng ating bansa. Kasi baka nakalagay, delegasyon mula sa lalawigan ng Tarlac, delegasyon mula sa lalawigan ng Pampanga. Ang nagkakaisang mga ganito ng ganitong lalawigan, pagkatapos meron silang bandera, nagpakuha sila ng pagkatapos at saka ngayon kumukuha ng video, wag sanang ganun. Huwag po rin yung gagamitin yung okasyon na ito sa pansariling pamumulitika. Ayun. Hanggat maaari, may iwasan nila maganda yung may paliwanag natin ganun. Baka kala nila, libreng-libreng gawin ng ganun. Ayun. Tama-tama itong viral post na ito, Kong. Basahin ko lang, ha? Etong viral post ngayon. Hindi natin sinasabing walang bandera na. Kung nga nagbandera, sinasabi niya kami po ay nagkakaisa. Walang problema. Basta palaging ganun ang sentimiento. Unahin ng kapayapaan ng bansa. Ganun, di ba? Ganun. Alam, may dala akong placard. Ako, Jenso Barjaga, iwasan ng bangayan. Di ba? Iwasan ng awayan. Pwede. Unahin ng bayan. Basta nakabatay dun sa hinahangad natin na pambansang kapayapaan. Huwag awayan. Kundi dapat ay unahin ng bayan. Mga ganyan. Pero ka nagwagayway ka, ako po si kandidato number ganito. Wala yata yun. Hindi ho pwede yan. Lagay yun ang kandidato. Sa ganang mamamayan siguro. Di ba? Sa ganang mamamayan tayo. Pwede. Kaya nga tama-tama kung itong viral post na ito Babasahin ko lang, ha? Sige po. Kung gusto nyo mag-rally at iba layo ninyo, huwag kayong sumabay. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo sapagkat ito pong rally na ito ay national rally for peace para sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano paman. Ibagsak si ganito, i-impeach si ganito. Hindi po. Wala pong ganong agenda. Yan Po ay sabi ni Jenso Barjaga. Ako ba yan? Ako ba yan? Viral po ito ha? Tama naman. Kasi at least malinaw, di ba? Ganun pala. Baka kasi magka-misunderstood misunderstanding pala. Kaya nga natin ipinapaliwanag. Lahat po ng magpapakita doon o anumang aksyon ang gusto nyong isangkot doon o itulong sa ngalan ng pakikipagkaisa sa kapayapaan ng ating bansa, huwag pong hahaluan ng iba. Ayun, Alam naman po ninyo yung subject matter ay yung ating pinakamimithi na maiparamdam natin ang pagnanais ng lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na ma-achieve natin ang pambansang pagkakaisa at kapayapaan. Ayun. Yun, wala nang ano doon. Walang lilihis doon. Kaya ang ating pakiusap, kung meron kayong ibang agenda, magtakda kayo ng ibang araw, no? Huwag sa araw ng Lunes po. Hindi kayo makakontrol, no? At dahil dyan, Jen, pagpapauna na rin natin, doon sa mga motorista, may mga itinakda po ang MMDA na mga isarang mga kalsada. Ito'y malalaking kalsada ito ha.
Mula po alas 4 ng umaga sa araw ng Lunes, isasara po ang Katigbak Drive. Lahat ito dyan sa may malapit sa Luneta ito. Okay. South Drive, Rojas Boulevard, mula lang po sa UN Avenue hanggang sa P. Burgos. TM Calao, Bonifacio Drive, mula sa P. Burgos hanggang sa Anda Circle. P. Burgos from Rojas Boulevard to Top Avenue at ang kahabaan ng Maria Orosa Street. Ayun. So alas 4 po ng madaling araw pa lamang Lunes, sarado na po. yun. Sarado na po mga ito. Ayan. Paano yung mga biyahero, yung mga truck? Di ba yan? Malapit lang sa pier yan eh. May mga Alternatibong ruta. alternatibo, may pwedeng likuan. Oho. Binabanggit dito. At may mga nakabantay naman dyan kung saan sila pwedeng dumaan dyan. Pero kung ako dyan, yung mga truck na yan, siyempre, biyahe, mas gawin yun ng maaga o kaya naman i-reschedule na ng Martes ng umaga siguro, baka mahirap yung naipit ka pa doon sa traffic na yan. Ano ha? Ayun. So sana po ay malinaw yan ha. May kinalaman po sa ating event sa araw po ng Lunes. O baka meron pa kayong gusto idagdag kong para at least mag-iba tayo ng paksa. Nason? Ano ha? Okay na tayo? Ang akin na lang ipakikiusap kasi ngayon pa lamang kung ay parang may nagbibigay na parang nagdaramdam o magkukos kayo ng traffic, etc. etc. Unawain niyo po kami. Minsan lang naman ito, na gagawin po yung National Rally for Peace. Unawain niyo na lamang. Wag na sanang Focus ng traffic. Yun daw ang kinakatir ng iba kong. Baka daw, siyempre, iba dyan ay... Ano nga bang wala tayong traffic dyan? Yun na nga po Hindi nga, tinatanong kita. Wala nang araw na hindi traffic sa Metro Manila. Lahat na po tayo sanay sa traffic. Kaya huwag na po natin gawing yun. Issue. Iparaan na po natin yung isang legitimate na pagtitipon naman. Yan po naman ay nakasalig sa ating saligang batas. Opo. May karapatan po ang sino man na yung to peaceably assemble. Constitutional naman yan. So yun ho pala. May kaakibat palang batas tayo dito, Yang Kong. Saligang batas yan. Saligang batas mismo.